Isa sa mga hindi makatarungang pamamaraan ng ilang ola sa pangongolekta ng utang ay ang panghaharas sa mga personal contacts ng mga borrowers. Madalas, kasama ng mga tactics na ito yung pagte-text, pagtawag sa mga kaibigan, pamilya at katrabaho ng borrower, na tila ba may pananagutan din sila sa utang. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay isang malinaw na data privacy violation at madalas labag ito sa batas. Kaya po para sa video ko ngayon, sasagutin ko po ang tanong na, ano ang dapat gawin kapag hinaharas ng OLA agents ang iyong mga personal contacts? Ayon po sa Data Privacy Act of 2012, Republic Act No. 10173, may karapatan ng bawat individuals na protektahan ang kanilang personal na informations. Ang utang po na isang tao ay isang pribadong usapan sa pagitan lamang ng borrower at ng lender. Hindi maaaring isiwalat ng mga OLA agents sa mga detalye ng utang sa mga taong wala namang kinalaman dito. Ang ganitong klase ng harassment sa isang paglabag sa batas at may karapatan kang magsampa ng reklamo kung ang iyong personal contacts ay pinaghaharas ng mga OLA. Narito po ang ilang mga dapat gawin kung ang iyong mga personal contacts ay hinaharas ng mga OLA agents. Una, makipag-usap sa iyong contacts. Agad na ipaliwanag sa inyong mga kaibigan o pamilya na sila ay walang pananagutan sa iyong utang at ang pag-contact sa kanila ng mga OLA agents ay hindi tama. Ipaliwanag na hindi mo sila ginawang guarantor o claimmaker bagkus nakuha lamang ng mga OLA ang personal contacts mo kaya sila nadamay. I-assure sa kanila na huwag silang mag-alala at huwag patulan ng mga banta o panggigipit ng mga OLA agents. Sa mga ganitong pagkakataon na nagalit ang mga contacts mo dahil pagtawag ng agents at hindi naniniwala yung sa mga paliwanag nyo, ang PhilFlag po ay may mga services na exclusive po para sa aming mga verified members na makakatulong para maging informed ang inyong mga contacts sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Mayroon po kaming contact center na maaari kayong mag-request para matawagan namin at kami na magpaliwanag ng maayos sa inyong mga contacts. Mayroon din po kami mga ini-issue na official notice letters para sa inyong mga harassed personal contacts, employers, at pati na rin sa barangay. Pangalawa, sa mga pagkakataon naman ng mga contacts nyo sa social media ang hinaharas, gawin po muna ninyo ang damage control. I-lock ang inyong profile at siguraduhin hindi buong pangalan mo ang nakalagay sa iyong Facebook name. Iayos ang iyong privacy settings sa pamagitan po ng privacy checkup feature ng FB. I-click lamang ang how people can find you and follow the instructions lang po. I-check din kung may mga nakatag sa iyong public photos or public post mentions at i-untag ang inyong mga sarili. Para ma-check po ito, i-type lamang ninyo ang inyong Facebook name sa search bar at lalabas na lahat doon kung may mga public post na nakatag sa iyo. I-secure nyo rin po ang inyong messaging apps like Messenger sa privacy settings at i-set yung message delivery sa do not receive request. Mayroon po akong video tutorial dyan para makita ninyo yung step-by-step procedures. Pangatlo, mag-file ng reklamo. Kung patuloy ang panghaharas sa iyo ng iyong mga personal contacts, pwede ka mag-file ng reklamo sa NPC. Isama nyo lahat ng ebidensya tulad ng text messages, calls na natanggap ng inyong mga contacts mula sa OLA agents. Maaari ka rin po mag-file ng reklamo sa Securities and Exchange Commission kung saan maaari nilang imbestigahan ang mga mapang-abusong lending practices na ito. At panghuli at yung pinaka-importante sa lahat, stay calm. Mahalaga na huwag magpanik o magpadala sa mga banta ng OLA agents. Huwag magpaloko sa mga sinasabi nilang legal actions o yung mga nakakatakot nilang banta. Tandaan na mayroon tamang proseso para sa koleksyon ng pautang at ang harassment ay hindi bahagi nito kaya ikaw ay may laban. Alamin ang inyong mga karapatan para maprotektahan ang inyong mga personal informations. Tandaan, walang sino man ang dapat magdusa dahil sa panggigipit ng mga OLA agents, lalo na yung mga personal contacts nyo na wala namang kinalaman sa inyong utang. Kung ikaw ay biktima ng ganitong klaseng harassment, tandaan na may mga batas na magpoprotekta sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong at gamitin ang mga tamang hakbang na nasabi ko upang protektahan ang iyong privacy at karapatan. Ang PhilFlag po ay hindi magsasawang magbigay ng mga tamang impormasyon sa pamagitan po ng aming mga informative contents tulad ng mga videos, vlogs, livestream episodes para gabayan po kayo sa mga sitwasyong katulad nito. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming advocacy at maging isang verified PhilFlag advocate, magpadala lamang po kayo ng message sa aming mga official social media accounts o bisitahin po ang aming website. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ako po muli si Miss A mula sa Filipino Fair Loans Advocacy Group.